at sa hindi, mahina po tayo. Kaya dapat lagi tayong nakakulit doon sa pagbibigay po sa atin ang kalakasan para tayo ay magiging matatag. Para tayo ay magiging malakas. Glory to God. Praise the Lord. Kaya lang tayong kumulit doon sa pinagmumula ng lakas. Huwag po natin baliwalain po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Dahil yun po ang magbibigay sa atin ng tagumpay at aspito ng ating mga buhay. Amen ba mga kapatid? Magpakasipag. Sabi mo sa tabi, huwag kang tatamad-tamad. Magpakasipag ka. Verse 58, yan sabi dito, magpakasipag, yabang alam ninyo na di nasasayang ang inyong pagpapagal. Hindi po nasasayang bawat ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Kanina po, sinasabi doon, magpakakatakbo tayo. Ngayon, dapat po, magpakasipag. Dapat po, balansin din. Hindi puro sa mga bagay na pangsarili lang natin yung concern po natin. Dapat tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat laging kasama sa ating mga buhay ang kaharian ng Diyos. Kayo si Amen? Dapat po nakahanda rin tayo laging mag-serve kay Lord. Amen? Amen. Lord, God, hindi lang po yung bagay na gusto po natin, yung ginagawa natin, yung hinihingi natin sa Panginoon. Kung hindi, ano ba yung gusto ng Panginoon para po sa atin? Nakakatubod po ba tayo o ang dami nating dahilan kapag ang Panginoon ay nangungusap po sa atin? Kapag tayo, Lord, pahingi doon. Lord, gusto ko po yun. Lord, pahingi dito, pahingi doon. Pero kapag ang Lord na ang nangungusap sa iyo, ano na? Tumutugon ka ba sa panawagan ng Panginoon? Masipag po ba tayo pagdating sa gawain ng Diyos? Dami-dami po natin dahilan. Lord, ang dami ko pong labahin. Nagtatrabaho si tatay, nagtatrabaho si nanay, nagtatrabaho si kuya. Ako na lang sa bahay, ang dami ko pong ginagawa. Ang dami kong ligpitin, Lord. Hindi po ako makakalis sa bahay, pero gusto ko naman. Pero kapag humingi tayo kay Lord, gusto natin laging madami. Gusto natin laging ibigay agad ni Lord. Ibigay ni Lord ang mga hinihingi natin. Pero kapag si Lord ang nagsabi na, sama ka sa misyon, kailangan po natin ng mga pananalangin. Magkakatok tayo ng mga pintuan para makapagbukas tayo ng mga bagong life group. At nangailangan po ang ating vision team na mga maiwan dito sa church para manalangin. Baka po nag-uusap sa inyo ang Panginoon. Baka naman kapatid, ang sabi doon sa binasa natin, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yabang hindi naman nasasayang ang ating mga pagpapagal para sa Kanya. Ibig na mga kapatid, naniwala ba kayo na hindi po mawalang saysay o maguluhan ang ating mga ginagawa para sa gawain ng Panginoon? Amen. Glory to God. Baka kinakatok po kayo ng Panginoon sa oras na ito. Magpakasipag po tayo, hindi lang doon sa gawain, sa ating pansarili, kundi sa gawain para po sa Panginoon. Pero tandaan po natin ha, hindi lang po sa ating pamilya ang ating ministeryo. Kaya hindi lang po ang mga labahin po, ang mga lulutuin ko, hindi lang papakainin at liguan ko ang mga aso ko, kundi yung kaharian ng Diyos, pahahalagahan din po natin yun. Amen? Glory to God. Habang mayroon po tayong lakas, kaya nga patuloy ko muna ina-encourage po yung mga young people natin, yung mga youth natin na sa murang edad nila, habang malakas pa sila, habang bata pa sila, mag-involve na sila sa gawain ng Panginoon. Kayo si Amen? Kasi ako malaki po yung pag-iinayang ko. Na sa kabataan ko, hindi po ako nag-involve sa gawain ng Panginoon. Maedad na ako na ako po ay nag-decide na maglingkod sa Panginoon. Kaya maiksing oras na lang ang nalalagay sa akin para paglingkuran ng Panginoon. At hindi ako gano'n ka-fruitful. Siguro kung naging bata pa ako, sa kabataan ko pa lang,
tinanggap ko na ang pagkatawag ni Lord, mas marami pa sana akong nagawa para sa kanyang kaharian. Ibig ko ba, mga kapatid? Ibig ko ba, mga kabataan?